Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. It's isa pong nakalulungkot na na balita mga kababayan. Ito pong post ni Jesus Palsis. OMG, talo tayo sa ICC confirmation of charges. Uuwi na si Tatay Digong sa February 30. Yan, ang source po ng balitang ito ay nandyan po sa comment section. So yan mga kababayan. Talo tayo sa ICC confirmation of charges. Yung tayo, it pertains to those people na gustong managot itong si Digong Duterte dahil po sa kanyang ginawang crime against humanity. Doon po sa kanyang pagtotokhang. Kasama po ang kanyang mga co-perpetrators katulad ni Bato de la Rosa, Bongo, at yung mga dating PNP officers at iba pa. So, talo tayo sa ICC confirmation of charges. Uuwi na si Tatay Digong sa February 30. Ayan mga kababayan. So, OMG, we lost to the ICC confirmation of charges. Father Digong is coming home on February 30. Basahin natin yung mga comments mga kababayan. Ito yung source. Buwahaha. Sorry mga ka-DDS for raising your hopes up. Ito yung post mga kababayan, ito yung source. Duterte supporters nag-aabang na sa pag-uwi ni Tatay Digong sa February 30. Walang iya. February 30. Kahit kailan Kahit pa umikot-ikot ang mundo, umikot-ikot ang buwan, at magkabalik-baliktad ang planet, wala pong February 30 mga kababayan. Meron 29. Pwedeng maging 29 ang Pebrero. Pero kadalasan 28. Pero 30. Walang iya ka, Atty. Palsis, pinaasa mo na naman mga DDS na ito Kaya nagagalit Nagagalit yung mga DDS sa'yo Pinaasa mo na naman Iba naman, mga BBM supporters na mini heart attack. Dahil doon po sa balita, kasi biluin mo mga kababayan, talo tayo sa ICC confirmation of charges. Uuwi na si Tatay Digong. Hindi nila napansin, February 30 pala. Sabi ko nga po sa inyo, kahit bumale-balentong ang Earth, ang Moon at ang Sun, wala pong February 30. February 29 pa, merong pag-asa. Pero February 30, naku po, Diyos ko, maghintay ka. Habang buhay, hindi po darating yung February 30. Ito mga kababayan, grabe yung kaba ko, kinabahan. Kinabahan ako. Halos lahat, kinabahan ako dun napakaaga pa raw para sa April Fool's Day. Oo nga, napakaaga pa kasi February. March muna bago mag-April. Okay lang sana kung March 31. Pwede na tayo mag-April Fool's Day. Pero February 28 pa lang mga kababayan. Wala nga 29, 30 pa. Yung 29, every 4 years ata. Yung 30, nako, hindi po nagiging 30 ang Pebrero. Kaya, lakas talaga mga sarneto ni Atty. Palsis. Talaga na kaya nag-iinit sa'yo mga DDS Ano sinasabi mo? Pinapaasa mo sila sabi naman na iba dito, wow, let's meet him sa airport on the 30th of February. Nice one, attorney. Nice one, attorney Jess. Teka, may mouse natin ang bilis umandar Nagmamadali nasaan na yan? Nasaan na yan? Yaman na yan. Ito kailan kaya magkakaroon ng February 30? Baka katapusan na ng mundo, di pa rin nagkaka-February 30. Grabe, ang tawa ko dito. Salubungin natin ang orchestra. About 2 days na lang, magiging masaya na ang mga DDS.
Kainis ka, naniwala ako. Walang iya ka, Tony Francis. Ang dami mong pinakaba eh. Ang dami mo rin pinaasa eh. Yung mga DDS, umasa naman. Tapos ganyan pala. Joke pala to, joke. Munti ko na mabitawan ng cellphone ko, Tony. Huwag ganyan, panay kape ko pa naman lately. Kaya huwag kayo masyado magkakape, mga kababayan, ha. At nako, kinakailangan na siguro i-fact check etong si Tony Francis. Kailangan na siguro ito i-fact check bago maniwala. Niloloko tayo na ito. Yung mga DDS naman, kinabahan siguro. Siguro yung excitement nila tumaas. Yung excitement nila tumaas dahil nga ano nangyari dito sa mouse ko. Umangat mag-isa. So kinabahan na sa yung mga DDS kasi excited sila na nako makakalaya na pala si Digong. Walang ya, February 30 pala. Napapaha? Tuloy ako, ha, it's a prank. Walang 30 ang February, hehehe. Baka meron February 30 sa 2050. Kainis na prank only, the DD shits are capable of staging. Maraming nabigla dito mga kababayan, maraming nabigla. Talaga naman to si Palsis, niloloko mo kami, sir, eh. Napamura pa raw yung iba. Napamura pa raw yung iba. Banda rito sa bandang ilalim ng mga comment section, nalaman na nila na na sinyo joke lang pala sila. Ni Jesus Palsis. Loko rin to si attorney, pangasar din eh. Ayan mga kababayan, it's a prank. It's a prank ni Jesus Palsis. Na ito raw si Digong ay makakauwi na sa February 30. Wala naman February 30. Magagalit ang mga DDS na ito. Pinaglalaroan nyo sila. At ito mga kababayan, bilang pagtatapos, update lang tayo. Nag-post si Robin Padilla. Ilang linggo nang naghahanda ang US at Israel sa kanilang pag-atake sa Iran. Napaghandaan ba ng gobyerno natin ang kaligtasan at paglikas ng ating mga overseas Filipino workers? So yan ang sabi ni Robin Padilla. Ito naman si Robin Padilla. Imbis na ang kanyang i-post ay ipanalangin ng ating mga kababayan at manawagan sa gobyerno na tulungan ang ating mga kababayan na nasa gitna ngayon ng meron pong mga pag-atake dyan po sa Middle East. At imbis na panalangin natin ang ating mga kababayan, parang sinisisi pa nito ang ating gobyerno. Dapat wag na ganon, Robin Padilla. Huwag ka lang magsalita na napagandaan ba ng gobyerno natin, ng kaligtasan at paglikas ng ating overseas Filipino workers. Anong gagawin mo? Sisisihin mo na naman ang gobyerno? Hindi na. Magtulungan na tayo. Kasi OFW, mga Pilipino ang nandoon na iipit sa labanan. So, wag na tayo magsisihan dito, Robin Padilla. Siguro pinakamaganda. Alalayan mo na lang, tumulong ka na lang sa gobyerno, paalalahanan ng gobyerno, hindi yung gano'n na para bang nansisisi ka na naman eh. Ganyan kayo mga DDS eh, kaya nakakabwisit kayo eh. Mga kapwa natin Pilipino yung naiipit doon. Pero ba't magpo-post ka pa ng ganito? Mansisisi ka pa? Maninisi ka pa? Sisisihin mo pa ang gobyerno? Hindi, tulungan mo na lang ang gobyerno. Walang iya naman, Robin Padilla. Ikaw pala eh. Alam mo na ilang linggo na naghahanda ang US at Israel sa kanilang pag-atake sa Iran. O di dapat, nagsalita ka ba sa Senado? Nagsalita ka ba na, ito, kailangan ayusin na natin ito mga kababayan, malapit na. Ganun bang ginawa mo? Ngayong ito na yung nangyayari, saka palang magsasalita at para bang sinisisi mo pa ang gobyerno kung sakali mang hindi agad na napaghandaan. Diba? Huwag naman ganun, Robin Padilla. Para ka namang hindi Pilipino eh. Tulungan mo na lang ang gobyerno. Tama na muna yung politika sa ganito. Sa ganitong panahon, kinakailangan natin magtulungan. Lalong-lalo na para sa ating mga kababayang OFWs. Walang iya ka naman, Robin Padilla eh. Magpo-post ka pa talaga ng ganito? Huwag ka magpo-post ng ganito. Eto, pakita ko sa inyo yung pinost si Robin Padilla. Itong binabasa ko dito. Ito,
Tingnan ninyo. Magpo-post ka pa ng ganyan. Oh. Ilang linggo na nag-aanda ang US at Israel sa kanilang pag-atake sa Iran na paggandahan pa ng gobyerno natin ang kaligtasan at paglikas ng ating mga OFWs. Wag na, wag na. Tama na, Robin Padilla, yung pamumulitika. Tama na yung paninisi sa gobyerno. Magtulungan, tumulong ka na lang sa gobyerno. Kasi dito sa post niya, pinalalabas niya, sisisihin na naman niya ang gobyerno eh. Walang iya naman oh. Tulungan mo na lang gobyerno pagdating dito. Wala tayong pag-uusapang politika. Tulungan natin ang ating mga kababayan. Panalangin natin sila. Makipagtulungan ka sa gobyerno. Alalayan mo gobyerno. Kung kulang ang ginagawa ng gobyerno, tulungan mo sila. Hindi yung eto parang naninisi ka na naman. Visit talaga itong mga DDS na to eh. Kaya itong bansa natin hindi umaasenso kasi merong hila ng hila pababa eh. Diba? Dapat magtulungan na tayo. Sa mga panahong ganito, kinakailangan kayong mga lingkod bayan na magtulong-tulong. Hindi yung magsisihan. Ayan eh, basahin nyo maigi. Parang naninisi na naman to si Robin Padilla. Visit ang putik. May nangyayari na ron. Diba? May nangyayari na. Panalangin natin sila. Tumulong ka sa gobyerno para mahalikas sila. At makipag-ugnayan na sa iba't ibang mga embahada doon. Yung mga naapektuhan. Magtulungan na kayo. Huwag na muna politika, Robin Padilla. Tigilan mo muna politika. Pagdating sa isyong ito. Sa impeachment yun. Magdarapa kang protektahan si Sara Duterte. Pero pagdating sa isyong ito, siguro pinakamaganda magtulungan tayong lahat. Magtulungan kayo. Hindi na politika to eh. Ano na to, buhay na to ng ating mga kababayan, buhay na to ng ating mga OFWs dyan sa Middle East. Tigilan mo na yan, Robin Padilla. Nakakabisit na, puro ka politika. Ganda-ganda na ng umpisa ko eh. Yung joke kay ni Palsis, pagdating ngayon dito, seryosong usapin, maninisi ka na naman, Robin Padilla. Huwag ganon, huwag ganon. Nakala ko makabayan ka. Wala, para kang ewan ko. Kaya ayaw ka maging presidente ng anak mo mismo. Kapag naging tatakbong presidente rin si Robin Padilla, anong gagawin ni ng anak niyang babae? Si Kylie Padilla, aalis na lang daw ng bansa. Wala, puro politika mga kababayan nakaka-high blood tong na to Robin Padilla na to So, lamang po mga kababayan, paglalangin po natin mga kababayan sa Middle East na nasa gitna po ng kaguluhan dyan. At ito naman po sa sinabi ni Jesus Palsis, joke lang po yun. Joke lang po yun, pinapasaya lang po ni Jesus Palsis, pero maraming pinakaba at maraming pinaasang DDS yun. Diba? So, ayun lang po muna mga kababayan ang update natin. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless po.